Papasok tayo ngayon sa pag-aaral tungkol sa isang napakahalagang topiko, ang pananampalataya. Ano ang pananampalataya? At ano ang ibibigay sa atin ng ating pananampalataya? At ito ay subukin natin tingnan ang isang tao na may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kung ano ang kaniyang karanasan tungkol sa pananampalataya. At ito ay kukunin natin sa libro ni Marcos sa Kapitulo 5. Umpisahan natin sa verse 25, pababa tayo. Ganito ang sinasabi niya. May isang babae na 12 taon nang dinurugo at lubhang naghirap sa mga maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling kahit kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kaniyang damit. Hanggang dito lang muna tayo. Titingnan natin ang isang babae na nagdurugo. 12 taon na nagdurugo siya. At nagugol na niya lahat ang kanyang mga kayamanan sa mga manggagamot. Ngunit hindi siya gumaling, kundi lalong lumubha. Paglipas ng maraming taon, 12 taon, dumating na ang ating Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. At gumagawa siya ng maraming kababalaghan. Maraming mga balita na kumalat na sa iba't ibang dako ng lugar. At isang babae nga, ang babaeng ito na nagdurugo sa loob na ng 12 taon, nadinig niya ang sinasabi nila tungkol sa Panginoong Hesus. So kung iisipin natin, sa 12 taon niyang pagdurugo, gaano kaya siya kahina? Gaano na kaya siya kapayat? Ngunit, nung madinig niya ang sinasabi nila tungkol kay Jesus, isinaisip niya na ang kanyang nasa isip. Sinasabi niya na kung mahipo man lamang niya ang damit ng ating Panginoong Hesus, iniisip niya na gagaling siya. Sa pandinig pa lamang niya sa mga balibalita tungkol sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon na siya ng pananampalataya. Ngunit, sa kanyang kalagayan sa loob ng 12 taon na ng pagdurugo, alam na natin kung gaano na kaya siya kahina, gaano na kaya siya kapayat. Ngunit, kinakailangan siyang gumawa ng paraan. Sa anong paraan man, kailangan niyang lumapit sa ating Panginoong Hesus. At nagkataon na yun nga ang nangyari. Dumaan ang ating Panginoong Hesus. Marahil malapit sa Kanya, malapit sa kanilang lugar. At kinakailangan niyang sumunod at sumama sa prosesyon, bagat napakaraming tao ang sumusunod sa ating Panginoon. Ngayon, habang naroon siya, marahil ay inalalayan siya ng mga kaibigan, mga kasambahay, kapamilya, o ano pa man, o sino pa man. Ngunit ang kanyang determinasyon, kailangan makalapit siya sa Panginoon upang hipuin niya ang kanyang damit. Pagkat ito ang kanyang nasa isip, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako.
kinakailangan niyang lumapit sa Panginoon. Gaano man karami ang tao, kailangan niyang magpagsiksikan. At siya na hindi niya marahil magagawa na mag-isa. Maaring may kasama nga siya upang dalhin siya sa Panginoon. At ito nga ang nangyari. Nang mahipon niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, kaagad natigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubhan niyang sakit. Ang kakamangha ito. Kung babalikan natin, siya isang mahinang babae na hindi natin alam kung gaano na siya katanda, pero marahil nasa 30 to 40 years old pa lamang, kasi iyan pa lang ang panahon ng menstruation ng mga kababaihan. Ngayon, maaring sa anumang paraan tinulungan siya ng mga kaibigan sa kasambahay, marahil sa awa na rin nila sa kanya, at nagbabakasakali rin sila o silang lahat ay sumasampalataya sa kanya rin kaisipan. Ngayon, ipagpatuloy natin. Pagkabatid na may lumabas sa kapangyarihan mula sa kanya, humaling si Jesus sa karamihan at nagsabi. Dito pala, nang ang babae mahipon niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, naramdaman ng ating Panginoon na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kinakailangang malaman niya kung sino ang gumawa sa kanya ng ganon. Kailangang makilala niya. So, ang sabi niya, sino ang humipo sa aking damit? Nagtatanong na siya ngayon. Marahil, alam niya kung sino dahil Diyos nga siya. Ngunit kung bakit siya nagtatanong, gusto niyang ipakita sa mga tao o ipabatid sa mga tao na sumusunod sa kanya na may isang tao na gumawa sa kanya ng isang bagay ayon sa kanyang pananampalataya. Ngayon, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin. Nagtataka rin ang mga apostol. Dahil sa pagtatanong ng ating Panginoon, parang nakakapagtaka nga rin naman. Tatanong niya, sino ang humipo sa akin? Samantalang siksikan nga ang mga tao, kaya napakaraming tao ang nakakahipo sa kanya. Ngunit itinuloy niyang hanapin. Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Pilit niyang hinahanap. Gusto niyang lumitaw siya upang ipakilala niya sa mga tao ang isang may pananampalataya sa kanya na tumanggap ng himala. Ngunit, ang babae, palibhasa'y nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit at natatakot at nanginginig na nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Ito na yung babae. Marahil ang babae ay sinalitan niya sa Panginoon at sa karamihan. Marahil ikinuwento niya na siya ay 12 taon nang dinurgo at inubos na niya lahat ang kanyang kayamanan sa mga manggagamot. Ngunit hindi bumuti o hindi gumaling, kundi lalo pang lumubha ang kanyang karamdaman. At nung marinig niya ang Panginoon, sa mga tao, narinig niya ang mga kababalaghan na ginagawa ng Panginoon. So, nagkaroon siya ng malaking pananampalataya.
Kinakailangang malaman niya nasaan si Jesus. Kinakailangang makasama siya sa pulutong ng mga tao na sumasama sa ating Panginoon. Saan man siya naroroon, marahil nasa malayo o nasa malapit man, ngunit kailangang makarating siya at hipuin niya o mahipon niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. At ito nga ang nangyari. Kaya nga pagkadinig ang ating Panginoon marahil sa ganong paliwanag ng babae, ito na ang sinabi sa kanya ng Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo." Ito ang nakakamangha. Dito natin makikita ngayon. Ang sabi niya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo." Nakakapagtaka ang bagay na ginagawa o magagawa ng isang pananampalatayang tapat. Dahil ang pananampalataya pala ay napaka makapangyarihan. Ang pananampalataya ay kinakailangang umpisahan sa paggawa upang makamtan ang minimithi sa pananampalataya tulad ng babaeng ito. Sumampalataya siya, nagagaling siya kung mahipon niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ngunit, kung hindi siya gagawa ng kaparaanan upang makalapit siya sa Panginoon, wala ring mangyayari. Walang kabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kaya kinakailangan gumawa siya ng kaparaanan upang makalapit sa Panginoon. At yun nga ang kanyang pinaghirapang gawin sa anumang paraan. Hindi na nasaysay dito kung anong paraan ang ginawa ng babae upang makalapit at makasama sa pulutong sa likod ng ating Panginoon. Ngunit ito ang nangyari, nagawa nga niya. At ayon sa kanyang pananampalataya, kung mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako sa aking karamdaman. At yun nga ang nangyari. Kaya nga dito, ipinakikita at pinatutunayan ng aral na ito na ang pananampalatayang tapat sa Panginoon na may kaakibat na paggawa ay makapangyarihan. Ang mga bagay na hindi nagagawa o imposible sa tao, posible sa Panginoon. Ang mga bagay na hindi makayanan ng tao, walang problema sa Panginoon. Lumapit ka lang. Lumapit ka lamang sang-ayon sa iyong pananampalataya. Ito yung sinasabi na pananampalataya na gumagawa. Hindi pananampalataya na walang gawa. So dito makikita natin na ang pananampalataya ay may gawa. At dahil sa pananampalataya, ang pananampalataya ngayon ay nagbibigay ng kamangha-manghang bunga na hindi natin may paliwanag gaano kakapangyarihan ang pananampalataya ng babaeng ito. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi niya sinabi na pinagaling kita. Hindi. Ang sabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya nga dito ngayon, makikita natin, nawa ang ating pananampalataya ay makakahiling tulad ng pananampalataya ng babaeng ito. Upang ang pananampalataya natin ay magpakita sa atin ng mga kababalaghang makakayanan ng pananampalataya na hindi makayanan ng tao. Nawa ang araw natin ito ay maunawaan natin at palawakin pa ninyo ang inyong pangunawa sapagkat napakalawak ang idudulot na pangunawa ng pananampalataya. Magandang araw sa lahat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.